Okay, so ayan, mga long time. It's been a while. So, dito naman tayo muna sa ating ganito pa din influence line, but today we will be having our influence line or moving loads in the application of the influence line. So, ibig sabihin, may discussion tayo dun sa moving loads. At tsaka pwede rin naman tayo dito mag-discuss about the moving loads, kaya lang yung approach natin dito is about the influence line. So we have 20 and 40 kilonewton na loadings for the axial wheel. At saka yung distance nila is 2.5 meters. And then our the entire beam is 10 meters yung span nila. Tapos may naka-overhang. Okay, so we are about to find the value of the influence line for the shear at C. Okay daw. Hanapin daw natin the maximum shear at C. Okay, hahanapin natin yung maximum shear at C. Okay, so ganito yung paggawa ng influence line for the shear at C. So, di ba na-discuss na natin to, yung ating influence line. So, ibig sabihin, from this point, or from the support, that is 4 meters, tapos, ilan to? 10. So, ibig sabihin, that would be minus 4.4. Bababa siya. Ganito. Diba? Tapos, syempre, ito, magiging positive na to dito sa side na to. Kasi, yung, kung alam nyo, or na subaybayan niyo yung ating video about the influence line, yung concept niya, diba? Tapos ito, that is, ibig sabihin kasi 0.42, kung 0.4 yan, dapat ito 0.6 yan. Tapos, papalo yan doon. Yan. Yan yung ating magiging influence line for the shear. So, parang moment diagram lang, kaya lang dito is, is straight lang, wala tayong ditong curve. Okay? So, pag nakagawa ka na ng influence line for the shear at C, yung gawin mo is hanapin mo, kasi yung hinahanap natin is natanong is the maximum positive shear. Maximum positive shear, yung positive shear, ito, dalawa. Based sa ating illustration. Ito yung ating magiging, ito, di ba? Itong area na yan, tapos ito. That is a positive shear. Yan kasi yung magiging positive shear niya. Okay? So, ngayon is, itapat natin yung ating load doon sa may pinakamalaking positive shear. So, yung pinakamalaking positive shear is ito. Dito sa portion na yan. So, itapat natin dyan. Yan. Okay? Tapos, kunin natin yung ordinate dito. Para dito sa 20. Is 0.55. Kasi dyan tayo. Kasi kung dito naman, dito sa 0.3, maliit kasi 0.3 lang. Ito malaki. Diba? Kung i-multiply mo sa 0.6, mas malaki siya. Okay, so, is 40 times 0.6 plus 20 times 0.35. Ito yung value niya. We will get the value of 31 kilonewton. That is the maximum positive shear. Okay? Yun lang. Actually, madali lang. How about for the negative shear naman? Influence line mo, hindi na siya magbabago. Kasi yun na yung, yung influence line mo for the shear. Hindi na yan mag-change. Yung mag-change na lang yung loadings mo kung saan mo siya ilalagay. So for the negative shear naman, mayroon kang dalawang negative ito. Pero syempre, yung hinahanap natin is maximum. Dito tayo sa 0.4. Lagay natin dyan yung ating loadings naman. Okay? Kaya lang this time, babalik na rin natin yung load. Yung 40, ililipat natin dito, tapos yung 20, ililipat natin dito. I-interchange natin. Tapos nahanap natin dito na yung ating ordinate.
Diba? That is 0.15. So, bakit natin binaliktad yung ating loads? Kasi, pwede rin naman natin anahin, yung load natin is pwedeng, di ba kanina papunta doon, mauuna yung 20. Pwede rin naman pabaliktad na yung ating load. Ibig sabihin, pabalik. So, pwede. Kaya, in-interchange natin. Kasi pag hindi natin in-interchange, kung 20 lang ito, tapos 40 ito, medyo maliit yung makukuha natin negative shear. Diba? Ito, kung 40, so mas malaki. Mas malaki yung makuha natin. So, yung ano natin yan is the logic na kailangan makakuha tayo ng malaking value ng negative shear. So, ibig sabihin kasi moving loads to, pwede siyang pabalik, pwedeng mag-interchange yung kanyang widths or yung kanyang gulong. Diba? Yung kanyang loadings, pwedeng magkabaliktad. Yun lang yung ating ano dyan, yung ating pamamaraan para makakuha. Kasi, pwede naman yung kanina lang, diba? Ganyan. Kaya maliit yung makukuha mo. So, dito tayo sa malaki. Okay? So, that is 20 times 0.15. Lahat yan negative, ano? Kasi negative yung shear natin na hinahanap. So, 40 times 0.4, we will give you the negative 19. Okay, so check lang natin sa kantiyo. Baka nagkamali tayo. That's 40 times 0.4. Yun, correct naman. Okay, kasi medyo nagkakamali tayo dito sa pagdagi kasi yung ginagawa natin is kinaka-copy-paste na lang natin dito yung ano, yung mga values. Kasi wala akong emulator for the calculator, tapos medyo mahirap magsulat sa mouse. Kasi hindi ko makontrol. Wala pa tayong ano, yung pad para magsulat. Tsaka dito na lang ako para mas malinis din. Mas malinis tingnan. Okay, so this would be our answer. This would be our final answer for the change lang natin. This would be our final answer for the positive maximum shear and negative maximum shear. Okay, at C ha. Yung kagandahan dito sa influence din pag specific yung tinatanong na point. Yun ano. Okay, how about for the maximum moment? Maximum positive moment. C. C pa din tayo, no? At C. So, yung positive maximum moment naman is gawa muna tayo ng influence line for the moment at C. We have, kung C yan, we have 4. Diba? Yung A natin, this would be A. From this point, 4. 4 times yung natitira dito yung B natin, that is 6 divided by 10. So, that is 2.4. Ibig sabihin, yung nangyari dyan is yung A natin na distance is 4 times 6. 6 ito. Divided by the entire span. Okay, divided by the entire span, that is 10. So, we will get the value of 2.4 and then, ganito yung i-graph natin. From this point, or from this support, 0 to 2.4 and then, ganito siya. Okay? 2.4 yung ating dito sa ating influence sa ating point C. Okay? So, ngayon is alam na natin kung saan natin ilolocate yung ating maximum moment. Diba? It's either dito sa side na ito, pwede rin dito sa side. Yun. Diba? So, nilagyan ko lang ng lines. Yun. Ano dyan? Hindi natin ilagay dyan. Tapos, baliktarin natin yung load. Kaya lang ilan na to. Kailangan alam natin yun. So, that is, kung may calculator, that is 0.9. So, kahit natin 40 times 2.4 plus 20 times 0.9, that is only 114. Okay, 114. So, lagay naman natin dito kung dito natin ilalagay. Yan. Okay, that is 40 times, ilan ba itong ordinate natin dyan? So, kunin natin, that is 1.4. So, medyo mas malaki yung makukuha natin kasi kanina dito sa kabilang side,
0.9 lang. So dito medyo malaki pa kasi 1.4 pa yung ating magiging multiplier. So ito yung pwede natin. That is 40 times 2.4 plus 20 times 1.4. We will get the value of 1.4. Hindi na kasi yung ano lang natin is 114. So mas malaki pa din yung 124 kaysa sa 114. So dito tayo sa ating 124. Okay, so how about for the negative moment of C? Negative moment of C naman, ganito. Of course, dito tayo kasi mas malaki yung negative dito sa dito. Kasi ito 1.8, ito negative 0.8. So, mas madali na. So, ilagay natin ng ganyan yung ating loads. Okay, so tapos kunin natin yung ordinate. That is 0.3. Okay, so ano lang, medyo madali siyang ano natin. So, that is the value of negative 70 Newton. So, yung influence line is, hindi naman siya for the solution na pinakamadali. Yung influence line lang kasi is, at least, alam mo yung kung saan mo siya ilolocate yung mga loadings mo, kung saan ka magkakaroon ng malaking value ng shear, malaking value ng moment. So, ibig sabihin, i-place, mas mabilis nga lang siya i-place yung mga loadings mo. Okay, so I hope na may nakuha kayo dito sa ating discussion about the moving loads under the application of influence line.